Nagsimula ang pelikula sa Chinatown, Hawaii, kasagsagan ng masayang pagdiriwang ng Chinese New Year. Sa gitna ng maraming tao, maingat na naglalakad ang matandang private detective na nagngangalang Walter Hale. Panay ang lingon niya upang matiyak na walang sumusunod sa kanya. Palihim niyang inilagay ang isang pakete sa mailbox bago kumuha ng jacket na gagamitin niyang disguise. Pero paglabas niya sa kalsada, bigla siyang sinagasan ng isang van na agad niyang ikinamatay. Lumipat ang eksena kay James Hale, isang Navy SEAL commander na nagsasanay sa mga bagong cadet. Sa isang water competency drill, nahihirapan ang mga trainee na sumabay sa kanya sa ilalim ng tubig at agad silang umaahon. Dahil dito, nadismaya si James at pinabalik sila sa tubig sa loob lamang ng 30 segundo. Bago pa sila makapagpatuloy, tinawag si James dahil may mahalagang tawag para sa kanya. Doon niya nalaman ang masamang balita, patay na ang kanyang ama. Pumunta agad si James sa morgue upang kilalanin ang bangkay. Sinabi ng coroner na mukhang hit and run ang ikinamatay ni Walter at maaari niyang makuha ang buong police report kinabukasan. Pag-uwi ni James sa kanilang bahay sa Honolulu, naghanda siya ng hapunan para sa kanyang pamilya. Sinalubong siya ng kanyang asawang si Ayla at tinanong kung kumusta ang araw niya. Binanggit niya ang problema sa kanyang mga cadet bago kaswal na sinabi na namatay ang kanyang ama dahil sa hit and run. Nagulat si Ayla at agad siyang nag-alala. Tinanong niya kung nakausap na ba ni James ang kanyang half-brother na si Johnny na nakatira sa Oklahoma. Sinabi ni James na hindi naman sinasagot ni Johnny ang mga tawag niya. Pero hinikayat siya ni Ayla na kahit man lang mag-iwan ng mensahe. Samantala sa Oklahoma, umuwi si Johnny Hale, isang pulis, at nadatnan ang kanyang matagal ng girlfriend na si Valentina na nag-iimpake ng mga gamit para umalis. Nagtaka si Johnny kung bakit siya nito iiwan. Sinabi ni Valentina na pagod na siyang palaging hindi pinapansin ni Johnny at pakiramdam niya, siya lang ang nagsisikap para sa kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, tila sinusubukan pa ring ayusin ni Johnny ang kanilang relasyon. So fucking horny. Shit. Nang gabing iyon, mag-isang umiinom ng beer si Johnny habang gumagamit ng kanyang cellphone nang biglang tumawag si Ayla. Ipinakilala niya ang sarili bilang asawa ni James at sinabi niyang namatay na ang kanilang ama. Halos walang emosyon si Johnny. Akala niya matagal nang patay ang kanilang ama, ngunit sinabi ni Ayla na kahapon lamang ito namatay. Sinabi rin niyang kinabukasan na ang libing at malaking bagay kung makakadalo si Johnny. Habang kausap pa niya si Ayla, pumunta si Johnny sa banyo. Hindi niya alam na may dalawang lalaking Hapones na tahimik na pumasok sa kanyang bahay. Bigla siyang tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Sa halip na mataranta, kalmado pa ring tinanong ni Johnny kung ano ang kailangan nila. Sinabi ng mga lalaki na may ipinadalang pakete sa kanya si Walter at gusto nilang ibigay niya iyon. Hindi makapaniwala si Johnny dahil patay na si Walter at matagal na rin silang hindi nag-uusap. Napagtanto ni Johnny na ang mga lalaking ito ay miyembro ng Yakuza dahil sa kanilang tattoo. You know what these tattoos mean? Yakuza. That's right. Looks like an angry horsey. It's a dragon, asshole! It's a dragon's asshole? You fucking Shut the fuck up! Isa-isang pinabagsak ni Johnny ang mga kalaban habang kalmado pa ring umiinom ng kanyang beer sa gitna ng kaguluhan. Napansin niya ang lalaki na nakatayo malapit sa altar ng kanyang ina. Binalaan niyang huwag itong gagalawin, ngunit nang hindi siya sundin ng lalaki, tuluyang nagalit si Johnny at walang awa niya itong pinatay. Kinabukasan, ginanap ang libing ni Walter sa Hawaii. Habang nagsisimula ang seremonya, maingat na pinagmasdan ni James ang paligid. Napansin niyang may mga miyembro ng Yakuza at ng sindikatong pinamumunuan ni Mr. K, isang makapangyarihang lokal na grupo na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Nagtaka rin si Nani kung darating si Johnny. Ayon kay James, malabo iyon dahil matagal nang tinalikuran ni Johnny ang kanilang ama. Pero nagulat silang lahat nang biglang dumating si Johnny. Masayang sinalubong siya ni Nani habang niyakap naman siya ni Ayla at ipinakilala sa mga anak nila. Nang malaman ng mga bata na kapatid siya ng kanilang ama, tinanong nila kung bakit ngayon lang nila siya nakilala. Simple lang ang sagot ni Johnny, dahil ayaw sa kanya ng kanilang ama. Hindi nagtagal, nagsimulang magpalitan ng masasakit at mapanuyang salita ang magkapatid. You got old. You got fat.
Maya-maya, tumayo si Peter Mahoy, gobernador ng Hawaii at matalik na kaibigan ng pamilya, upang magbigay ng pakikiramay para kay Walter. Pinuri niya ang yumaong detective at pinasalamatan ang lahat ng dumalo kabilang na si Johnny. Habang nagsasalita si Peter, napansin ni Johnny na naroon pa rin sa malayo ang mga miyembro ng sindikato na patuloy na nagmamasid. Pagkatapos ng libing, nagtipon ang pamilya sa bahay ni James. Napansin ni Johnny na maliit pa rin ang bahay na dati nilang tinitirhan. Ipinaliwanag ni James na siya na ang sumalo sa mortgage ng bahay matapos mamatay ang kanyang ina na si Malia. Muling napunta ang usapan sa kanilang nakaraan. Ipinaalala ni James kay Johnny na tinanggap siya ni Malia at binigyan ng lugar si Johnny nang mawalan ito ng sariling ina. Dito nabunyag na si James at Johnny ay magkapatid lang sa ama. Magkaiba ang kanilang ina. Sa loob ng bahay, sabay-sabay na kumain ang pamilya. Sinabi ni Peter na masaya siyang makita silang magkapatid na magkasama muli. Dagdag niya pa na siguradong matutuwa si Walter na dumalo si Johnny sa kanyang libing. Pero malinaw ang sagot ni Johnny. Hindi siya pumunta para kay Walter. Pumunta siya para malaman kung sino ang pumatay dito. Nagulat ang lahat. Sinabi ni Johnny na hindi siya naniniwalang simpleng hit and run ang ikinamatay ng kanilang ama. Bago pa lumala ang tensyon, pinaakyat ni Ayla ang mga bata sa kanilang mga kwarto. Nang silang matatanda na lamang ang naiwan, ipinaliwanag ni Johnny ang nangyari sa Oklahoma. Inatake siya ng mga miyembro ng Yakuza at hinahanap nila ang isang pakete na sinasabing ipinadala sa kanya ni Walter. Hindi agad naniwala si James. Sa halip, sinabi niyang palagi na lang nagdadala ng gulo si Johnny saan man siya pumunta. Napukaw ang galit ni Johnny at sinabing kung ayaw niyang maniwala ay hindi niya kailangan ang tulong nito. Matapos ang ilang sandali, kinausap siya ni James ng sarilinan sa labas. Sinabi ni James na 20 taon nang hindi nakakausap ni Johnny si Walter, pero ngayon ay bigla siyang interesado sa mga naging problema nito. Para kay James, lalo lamang magdadala ng kaguluhan si Johnny. Iginiit pa rin ni James na hit and run lamang ang nangyari at dapat na itong kalimutan ni Johnny. Dahil dito, galit na umalis si Johnny at sinabi kay James na bumalik na lang ito sa komportable nitong buhay. Nang gabing iyon, pumunta si Johnny sa isang bar. Binigyan siya ng bartender ng inumin dahil mukha raw siyang nangangailangan nito. Habang umiinom siya, nilapitan siya ni Alkay, isa sa mga tauhan ni Mr. K. Kinutya niya si Johnny dahil naglakas loob pa itong bumalik sa Hawaii. Sinabi rin niyang gusto siyang makausap ni Mr. K. Tumanggi si Johnny at ininsulto pa si Mr. K. Bigla na lang lumabo ang kanyang paningin at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napagtanto niyang may droga pala sa kanyang inumin. Bumagsak si Johnny at nawalan ng malay. Pagmulat niya, nakagapos na siya at nasa harapan niya si Mr. K. Sinabi ni Mr. K na ang pagdalo ni Johnny sa libing ng kanyang ama ang tanging dahilan kung bakit buhay pa siya. Pero hindi niya makalimutan na maraming tauhan niya ang pinatay ni Johnny. Sinabihan ni Mr. K si Johnny na umalis na sa Hawaii at bumalik sa lugar kung saan siya nanggaling. Ngunit mariing tumanggi si Johnny dahil Hawaii ang tahanan niya. Dahil dito, ipinahawak ni Mr. K si Johnny sa kanyang mga tauhan at nilagyan ng marka ang kanyang leeg bilang babala. Binigyan niya si Johnny ng 7 araw para umalis sa isla. Makalipas ang ilang oras, nagising si Johnny sa dalampasigan. Iniwan siya roon ng mga tauhan ni Mr. K, pero malinaw na hindi pa tapos ang laban. Samantala, pumunta si James sa detective na humahawak sa kaso ni Walter at humingi ng police report. Ayon sa detective, mahirap makahanap ng ebidensya dahil dead zone ang lugar, ayaw magsalita ng mga saksi, at sira ang nag-iisang CCTV camera. Iginiit niyang walang patunay na higit pa sa hit and run ang nangyari. Pero hindi kumbinsido si James. Binalaan siya ng detective na huwag nang makialam dahil maaaring mapahamak siya. Ngumiti lang si James at sinabing, hindi mo ako kilala. You don't really know who I am. So you're gonna have to take my word for it when I tell you that I'm the fucking bear. Paglabas niya, sinuri ni James ang mga gamit ni Walter at napansin ang isang resibong may nakasulat sa likod. Pumunta siya sa lugar ng insidente at nakita ang CCTV camera sa labas ng isang strip club. Hiningi niya ang footage, pero tumanggi ang may-ari. Naglagay si James ng pera sa mesa at sinabi, hindi ito bayad para sa footage. Bayad ito sa magiging pinsala. Do you shoot this? Samantala, pinuntahan ni Johnny ang apartment ni Walter. Halatang may naunang naghalughog dito. Nakakita siya ng baril ngunit bago pa niya ito maimbestigahan, may pumasok na lalaki na naghahanap din sa parehong drawer. Holy shit! Hey, sup,
my bottle, you fucker! Fuck you, fat Jackie Chan! Nang mahuli ni Johnny ang lalaki, dinala niya ito sa isang bar para tanungin. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Pika, isang hacker na nagtatrabaho para kay Walter. Kumukuha siya ng mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng pag-hack ng email at pakikinig sa mga tawag para magamit ni Walter sa blackmail. Ayon kay Pika, maraming kaaway si Walter. Ang huli nitong trabaho ay ang pag-iimbestiga sa isang catering company na Niowilowa, kung saan nagtrabaho siya bilang undercover. Sa halip na pakawalan si Pika, kinuha siya ni Johnny bilang katuwang. Bumalik silang dalawa sa apartment at naghanap ng mga clue. Napansin ni Johnny ang surfboard ni Walter at nang ayusin niya ang maling pagkakabit ng fin, bumukas ang nakatagong compartment. Lumabas dito ang isang blueprint na may government seal. Tinawagan ni Johnny si Nani, na assistant ni Governor Peter Mahoy. Sinabi nitong maaari niyang hanapin ang dokumento sa government database gamit ang 8-digit na file number na nasa blueprint. Habang naghahanda si Pika na pumunta sa ospital dahil sa sugat sa ilong, biglang dumating si James na may dalang baril. Putang ina mo! Bastos! Muntik nang magtutukan ang magkapatid pero agad nilang nakilala ang isa't isa. Sinabi ni James na hinahanap din niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanilang ama. May dala rin siyang mahalagang ebidensya, isang flash drive na nakuha niya sa strip club. Nang panoorin nila ang CCTV footage, nakita nila ang van na bumangga kay Walter. Walang license plate at hindi man lang ito nagpreno matapos siyang sagasaan. Doon nila napatunayan na hindi aksidente ang pagkamatay ni Walter. Sadyang pinatay ang kanilang ama. Inutusan ni Johnny si Pika na hanapin ang lahat ng blue van sa lungsod, pati ang mga event na kinatiringan ng Niowilowa nitong nakaraang 2 linggo at mga susunod pa nitong event. Habang umaalis sina James at Johnny sa apartment, biglang sumalpok sa kanilang sasakyan ang mga miyembro ng Yakuza. Nakabaril si James ng isa sa mga umatake bago siya maubusan ng bala. Binaril ni Johnny ang gas tank ng sasakyan. Sumabog ito at bumagsak mismo sa kotse ni James. Nainis si James dahil nasira ang kanyang sasakyan, pero sagot ni Johnny, "Sinagip ko ang buhay mo." Dinala sila ni Detective Renard sa police station. Tinanong ni Renard kung bakit sila tina-target ng Yakuza. Ibinigay ni James ang flash drive na naglalaman ng CCTV footage ng pagkamatay ni Walter. Maaari raw itong makatulong para matukoy ang van. Kinuha ito ni Renard ngunit binalaan ang magkapatid na tigilan ang pagiging demolition crew dahil baka may ibang madamay. Samantala, may bagong impormasyon si Nani tungkol sa blueprint. Natunton niya ang architect at nalaman niyang para ito sa isang property sa hilagang silangan ng isla. Ang proyekto ay pagmamay-ari ng makapangyarihang developer na si Marcus Robichaud, na may malawak na negosyo sa Hawaii, Asia at Europe. Nagtaka si James kung bakit kailangan pa ni Robichaud si Walter bilang private detective. Muling sinuri niya ang blueprint at natuklasang hindi hotel kundi casino ang itinatayo roon. Ang pangalan ng proyekto ay Sacred Princess Casino. Lalong naging kahina-hinala ito dahil ilegal ang pagsusugal sa Hawaii. Napagdesisyonan nilang kausapin si Robichaud. Ayon kay Nani, dadalo ito sa isang fundraiser bukas. Kinabukasan, sumakay ang magkapatid at pumunta sa lugar ng itinatayong kasino. Ngunit nagulat sila nang makitang may isang komunidad na matagal nang naninirahan doon. Sinabi ng isang babae na silang lahat ang itinuturing na may-ari ng lupa. Hindi nila kinikilala ang pag-aangkin ng gobyerno at handa silang lumaban kapag sinubukan itong kunin sa kanila. Biglang tumawag si Pika. Nahanap na niya ang van na ginamit sa pagpatay kay Walter. Pagdating nila roon, sinabi ni Detective Renard na may bangkay na natagpuan sa loob ng van matapos itong itapon sa dagat. Ang biktima ay si Simei, isang mababang ranggong accountant sa governor's office. Hindi kilala ng magkapatid si Simei, pero hinala ni Renard na maaaring konektado ito sa pagkamatay ni Walter. Ibinigay ni Renard ang listahan ng mga may-ari ng blue van bago siya umalis. Inutusan ni Johnny si Pika na imbestigahan ang Hayashi Imports, ang tanging Japanese na pangalan sa listahan ng mga may-ari ng blue van. Ipinaalala ni Pika na magsisimula na ang fundraiser ni Marcus Robichaud. Hindi sila imbitado, kaya nagpanggap silang catering staff para makapasok.
Naghiwalay sila upang maghanap ng impormasyon. Habang nag-iimbestiga, nakakita si James ng isang Japanese guest na humihit-hit ng droga. Napansin niya ang card na naiwan sa plato at nakitang ang pangalan ay Nakamura, empleyado ng Hayashi Imports. Tinanong ni James si Nakamura tungkol sa nawawalang blue van. Naging maingat ito at tinanong kung pulis siya. Sinabi ni James na US Navy siya. But a man who works at Pearl Harbor should know better than to fuck with the Japanese. I think you're forgetting how that story ended. Matapos ang ilang pagbabanta at patotsyada, sinabi ni Nakamura na umaasa siyang muli silang magkikita. Samantala, nakilala ni Johnny ang babaeng sinusundan niya. Nang marinig nito ang apelyidong Hale, agad itong nagtanong kung anak siya ni Walter. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Monica. Kilala pala niya si Walter dahil minsan niya itong inupahan para imbestigahan ang kanyang asawa. Mas nakakagulat, si Monica ay asawa pala ni Marcus Robichaud. Plano niyang hiwalayan si Marquez, pero kailangan niya ng sapat na ebidensya para makakuha ng magandang kasunduan. Bago sila maghiwalay, inimbitahan niya si Johnny na magkita kinabukasan sa isang penthouse sa Waikiki. Samantala, nahuli ng security sina James at Johnny at dinala sa private office ni Robichaud. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga anak ni Walter. Sinabi ni Robichaud na binayaran niya ng buo ang kanilang ama para sa kanyang serbisyo. Doon sinabi ni Johnny na patay na si Walter. Nagpahayag ng pakikiramay si Robichaud, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Johnny. Habang nag-uusap sila, napansin ni Johnny ang isang lumang French F1 grenade mula World War I sa mesa at pinaglaruan ito. Pinagsabihan siya ni Robichaud na ibaba iyon. Paglabas nila, sinabi ni Johnny kay James ang mahalagang detalye, ang babaeng nilalandi niya kanina ay si Monica, ang asawa ni Robichaud. Samantala, naiwan si Robichaud at tiningnan ang larawan ni Monica. Nag-aalala niyang tinanong kung ano na naman ang ginawa nito. Kinabukasan, pumunta si Johnny sa penthouse sa Waikiki para makipagkita kay Monica. Pero hindi niya siya natagpuan. Sa halip, nakita niya ang mga tao na nagtitipon sa ibaba. Nahulog pala si Monica mula sa balcony at namatay. Agad naghinala si Johnny na hindi ito aksidente. Galit siyang pumunta sa estate ni Robichaud. Nakipaglaban siya sa mga gwardya hanggang sa gumamit ang mga ito ng taser at mapabagsak siya. Lumabas si Robichaud mula sa pool at sinabi niyang nagsisimula na siyang mainis kay Johnny. Diretsahang inakusahan ni Johnny si Robichaud na siya ang pumatay kina Monica at Walter. Itinanggi ito ni Robichaud at ipinatawag ang pulis. Bago dumating ang mga awtoridad, muling pinabagsak ng isang gwardya si Johnny. Nang magising siya, nasa kulungan na siya. Hindi nagtagal, dumating si Peter Mahoy upang makipagkita sa kanya. Ipinaliwanag ni Peter na sinabi sa kanya ni Nani ang nangyari at nakumbinsi niya si Robichaud na huwag magsampa ng kaso laban kay Johnny. Iginiit ni Johnny na si Robichaud ang pumatay kay Monica, pero pinaalala ni Peter na pulis ang dapat mag-imbestiga. Nangako siyang aasikasuhin ang pagpapalaya kay Johnny. Pagkalaya niya, nakita niya si James sa reception area. Sinabi ni James na hindi pwedeng basta bumalik si Johnny sa Hawaii at guluhin ang lahat. Idinagdag niyang hindi na nito maibabalik ang kanilang ina. Dahil dito, sumabog ang galit ni Johnny at sinuntok si James. Gumanti si James at nauwi sa matinding santukan ang kanilang pagtatalo. Sa wakas, lumabas ang lahat ng sama ng loob na matagal nilang kinimkim. Nang matalo si Johnny, inilabas niya ang matagal na niyang hinanakit. Tinanong niya kung anong klaseng kuya ang kayang iwan ng kanyang kapatid noong higit na kailangan siya nito. Ipinaliwanag ni James na hindi niya ito iniwan. Pinalayo niya si Johnny dahil may sindikatong nagbabanta sa kanilang buhay at gusto niya itong protektahan. Pero hindi iyon sapat para kay Johnny. Hindi niya makalimutan ang araw na nakita niyang patay ang kanilang ina sa kalsada at pakiramdam niya ay nabigo siyang protektahan ito. Inamin ni James na nabigo siya bilang kuya at humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi ni Johnny na galit pa rin siya. Hindi niya kailanman nahanap ang pumatay sa kanilang ina. Ngayon, pinatay naman ang kanilang ama, kaya determinado siyang makamit ang hustisya. Unti-unting lumambot ang kanilang samahan. Pag-uwi nila, pinagalitan sila ni Ayla dahil sa suntukan. Sinubukan ni James na sisihin si Johnny pero pinaalalahanan siya ni Ayla na siya ang nakatatanda at dapat mas marunong umunawa. Maya-maya, tumawag si Valentina kay Johnny. Tinanong ni Valentina kung bakit naging crime scene ang bahay ni Johnny sa Oklahoma. Bumalik raw siya roon dahil naipon ang mga sulat nito, kabilang ang isang package mula Hawaii.
Agad na pagtanto ni Johnny na maaaring iyon ang hinahanap ng Yakuza. Binuksan ni Valentina ang package at nakita ang thumb drive. Sinabi ni Johnny na kailangan niya itong dalhin sa Hawaii dahil maaaring napakalaki ng problemang konektado rito. Bagamat ayaw sanang pumunta ni Valentina, kinabukasan ay dumating din siya sa Hawaii. Nilinaw niyang isang araw lang siyang mananatili at hindi sila magkakabalikan. Samantala, ikinonekta ni Pika ang thumb drive sa laptop, pero protektado ito ng matinding security. Nalaman nilang konektado ito sa isang digitally encrypted cold wallet. Ipinaliwanag ni Johnny na maaaring kailangan ang drive para ma-access ang pera. Kung mabubuksan nila ito, malalaman nila kung magkano ang laman at kung sino ang tunay na may-ari. Pero kailangan ang 12-word seed phrase na halos imposibleng hulaan. Sinubukan nilang gamitin ang ilang salitang nakita sa mga gamit ni Walter. Bago pa nila malaman kung tama ang mga ito, biglang lumitaw ang isang helicopter at pinaputukan ang kanilang sasakyan. Gumanti si Johnny, pero halos walang epekto ang kanyang mga bala. Agad kinuha ni Valentina ang manibela. Dito ipinakita ni Valentina ang kanyang husay sa pagmamaneho. Shit. Dalawang miyembro ng Yakuza na sakay ng motorsiklo ang sumali sa pagtugis at walang tigil na pinapaputukan ang kanilang sasakyan. Pinahinto ni Valentina ang sasakyan at sumalpok ang isang motorsiklo ng Yakuza. Kumapit sa kanilang kotse ang dalawang umaatake kaya nakipaglaban sina James at Johnny. Sa tulong ni Valentina, napabagsak nila ang isa habang ginamit naman ni James ang kalsada para tuluyang patumbahin ang isa pa. Muling dumating ang helicopter at pinaputukan sila. Gumanti si Johnny pero si James ang nakakuha ng malinaw na tira at napatay ang gunner. Tinamaan din ang piloto kaya nawalan ng kontrol ang helicopter. Pagkatapos ng habulan, nagpahinga sila sa isang restaurant. Doon sinabi ni Pika na nabuksan na niya ang digital wallet sa thumb drive pero hindi niya maintindihan ang mga transaksyon. Sinuri ito ni Valentina at natuklasang sa loob ng 3 taon, $12 million ang ipinadala sa iisang account gamit ang iba't ibang offshore channels. Nang sundan niya ang pinakahuling destinasyon ng pera, lumitaw ang pangalan ni Peter Mahoy, ang gobernador ng Hawaii. Doon nila nabuo ang buong sabuatan. Gustong magtayo ni Marcus Robichaud ng kasino sa isang protektadong lupain. Para maisulong ang pagpapaligal ng gambling, sinuhulan niya si Peter ng $12 million. Samantala, nakipagkita si Nani kay Peter at ipinakita ang blueprint ng kasino. Sinabi niyang naghihinala siyang may ilegal na ginagawa si Robichaud. Nangako si Peter na iimbestigahan ang mga proyekto nito, ngunit hindi alam ni Nani na kasabwat mismo ni Peter si Robichaud. Pagdating ni na James, Johnny, Pika at Valentina sa bahay, napansin nilang tahimik ang lahat. Tinawag ni James ang kanyang mga anak at si Ayla, pero walang sumagot. Nang tawagan niya ang cellphone ni Ayla, narinig niya itong tumutunog sa loob ng bahay. Kai! Lonnie! Kai! Natagpuan niya ang kanyang mga anak na nagtatago sa banyo. Umiiyak si Kai at sinabi niyang may mga lalaking dumating at dinukot si Ayla. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang ina. Agad siyang pinakalma ni James at sinabi kay Kai na tama ang ginawa niya dahil nanatili siyang ligtas. Biglang nakatanggap si Johnny ng video message mula kay Robichaud. Kinukot siya nito ang magkapatid at tinanong kung bakit nila ipinaglalaban ang isang amang hindi naman nagmalasakit sa kanila. Pagkatapos, ipinakita niya sina Nani at Ayla na nakagapos sa basement, kasama ang mga armadong gwardya. May kondisyon si Robichaud. Dalhin nila ang thumb drive kapalit ng buhay ng 2 babae. Dinala ni James si Johnny sa kanyang lihim na arsenal. Namangha si Johnny sa dami ng armas na naroon. Alam nilang hindi na ito simpleng investigasyon. Digmaan na ito. Nang gabing iyon, sinalakay nila ang estate ni Robichaud. Tahimik nilang pinabagsak ang mga gwardya hanggang sa halos walang nakapansin sa kanilang pagpasok. Sa basement, sinubukan ng head of security na tawagan ang kanyang mga tauhan pero walang sumagot. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nang puntahan niya ang backup generator, nakita niya ang bangkay ng kanyang mga tauhan na nakalutang sa swimming pool.
Napagtanto niyang may sumasalakay sa compound. Pero bago pa siya makakilos, lumitaw si Johnny at pinatay siya. Dahil sa takot, inutusan ni Robbie Shaw si Nakamura at kanyang Yakuza team na harapin ang magkapatid. Hinarap ni James ang mga tauhan ni Nakamura at nakipaglaban ng malapitan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito hanggang sa wala nang natira. Pagdating ni Johnny, nagpatuloy silang maghanap sa basement at pinalaya sina Nani at Ayla. Ngunit nakatakas na si Robbie Shaw. Itinuro ni Nani kung saan ito tumakas. And show that how he fucked with the wrong family. Naghiwalay ang magkapatid para hanapin si Robbie Shaw. Biglang lumitaw si Nakamura at pinaputukan si James. Nagpalitan sila ng putok hanggang maubusan ng bala. Pagkatapos, bumunot ng espada si Nakamura at sumugod. Mabilis ang kanyang mga atake ngunit naiwasan ito ni James. Nang magkaroon ng pagkakataon, binali niya ang kamay ni Nakamura, kinuha ang espada at itinarak ito sa katawan niya. Samantala, natunton ni Johnny si Robbie Shaw sa private dock habang naghahanda itong tumakas sakay ng bangka. Hinarangan siya ni Johnny. Nang kumuha ng baril si Robbie Shaw, hinamon siya ni Johnny ng mano-manong laban. Tinanggap ito ni Robbie Shaw, ngunit hindi alam ni Johnny na mahusay pala itong mag-kung fu. Madali niyang napabagsak si Johnny at malupit itong binugbog. Sa huli, itinapat niya ang baril sa ulo ni Johnny. Ngunit sa halip na agad siyang patayin, nagmalaki si Robbie Shaw at ipinakitang wala raw laban ang magkapatid sa kanya. Palihim na kinuha ni Johnny ang granada ang nakita niya noon sa opisina ni Robbie Shaw at inilagay ito sa tabi niya. Biglang sumabog ang granada. Nakita ni James ang pagsabog at agad na tumakbo para iligtas ang kapatid. Nang makita niya si Johnny, akala niya ay patay na ito. Pero nakaligtas pa rin si Johnny. I'm not crying, you're crying. Kinabukasan, dumating si Detective Renard kasama ang mga pulis at inaresto si Governor Peter Mahoy dahil sa pagkakasangkot sa sabuatan at mga pagpatay. Habang dinadala siya sa police car, sinubukan niyang ipaliwanag na ginawa niya ang lahat para protektahan sila. Nakiusap din siya kay Nani na huwag siyang talikuran. Pero nanatiling tahimik ang lahat habang tuluyan siyang dinadala ng mga pulis. Makalipas ang ilang panahon, nagtipon ang pamilya sa dalampasigan. Lumapit si Johnny sa isang puno ng nyog at ikinabit ang larawan ng kanyang ina. Tahimik siyang humingi ng tawad dahil napakatagal niyang lumayo sa kanilang pamilya. Biglang dumating si Mr. K at napansin niyang nasa isla pa rin si Johnny. Sinabi ni Johnny na bahagi rin ng isla ang kanyang pamilya. Pumayag si Mr. K at binati ang magkapatid dahil napigilan nila ang pagtatayo ng kasino. Inamin niyang alam niya ang nangyayari, pero ayaw niyang magsimula ng digmaan laban sa Yakuza. Bilang tanda ng kanilang kasunduan, ibinigay niya kay Johnny ang pangalan ng taong pumatay sa kanilang ina. At nilinaw niyang hindi iyon isa sa kanyang mga tauhan. Pagkaalis ni Mr. K, ipinakita ni Johnny kay James ang pangalan. Sinabi ni James na hindi siya hahadlang sa anumang desisyon ng kanyang kapatid at susuportahan niya ito. Samantala, nagtaka si James kung bakit ipinadala ni Walter ang thumb drive kay Johnny. Hindi alam ni Johnny ang sagot, pero may sariling teorya si James. Baka iyon ang paraan ni Walter para muling maiuwi si Johnny sa kanilang pamilya. Tahimik niyang tiningnan ang papel na may pangalan ng pumatay sa kanilang ina. Pagkatapos, itinapon niya ito sa apoy. Habang nasusunog ang pangalan, sabay na naglakad ang magkapatid pabalik sa kanilang pamilya. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng galit, pagkawala at paghihiganti, muli silang naging isang pamilya.